Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Congratulations! Deo Gracias! Salamat sa Diyos! Ba't ganyan po ang pagbati ko mga kapatid? Sabagat ngayon po ang kahuli-huli-huli-huli-huli-hulihang araw ng ordinary time. The last day, not of our life, but the last day in the liturgical calendar of the year of the ordinary time. Bukas po ay another season which is called Advent season. Kaya noon bigyan po ng pansin ang tungkol pa rin sa katapusan ng mundo. At the last day must be emphasized. Ano nga kaya kapatid, ito na ang last day ng buhay mo? Anong gagawin mo? Siguro may kipagbanding ka. Siguro ay magpapatawad ka. Siguro ay magkukumpisal ka. Siguro ay magdadasal ka. Pero mga kapatid, napakaganda po na sa mga araw na ito, hindi natin dapat katakutan. Sabi nga na Salmo Responsorio, Come Lord Jesus, Maranatha. Nananabi ka sa pagdating ng Panginoon. At nangingibabaw hindi ang takot at nangingibabaw ang kapanapanabik na mga pangyayari. Mga kaibigan, the last day. Ano nga kaya ito na ang iyong huling hapunan? Ito na ang huling misa mo? How would you feel? How would you feel right now? Siguro po ay makakatulong yung isa pong nakita ko pong notice sa aming mga pares sa isa po bang sakristiya sa Maynila na nakita ko po doon. For the priest, please celebrate the Mass as if this is your first Mass, your only Mass, and your last Mass. Siguro magandang i-paraphrase po natin yan. Celebrate your day as if this is your first day, your only day, and your last day. Life becomes meaningful if we relate life with death. At magiging makahulugan ang buhay natin kapag binigyan natin ng kaukulang pansin ang ating buhay bilang katapusan ng ating buhay. Pagagandahin natin, i-improve natin, at gagawin nating worth remembering. Mga kapatid, may paalaala po ang Panginoon sa last day. At ang kanyang paalaala, hindi lamang po ang kailangan nating iwasan ay kasalanan, kundi iwasan po natin yung dalawa pong bagay na binabanggit ng Panginoon. Number one is avoid dissipation or carousing. Saan po? Anumang sobrang pagkain, sobrang pag-iinom, ay kailangan po na ating bigyan ng pansin. Kapag tayo po'y masyado nang lumiligaya at masyado na po tayong kinakain ng ating pong material na bagay at ang ating concern dito, ay ito po ang paalaala sa atin ng Panginoon na ito ay dapat nating iwasan, na tayo'y sumobra ang kaligayahan sa mga bagay na makamundo. Sapagkat itong panahong ito ng pandemya, we need to focus our gaze or our attention on something that are spiritual, of spiritual nature, like prayer, like conversion, like renewal, like forgiveness, like almsgiving, like serving the poor, the lost, the last, and the least. Siguro magiging makabuluhan ang paghihintay natin sa Panginoon. At pangalawang dapat nating isaisip at iwasan ay ang mga alalahanin sa buhay. The worries, the insecurities, the fears that we are experiencing. Kaya po mga kapatid, sa ating pong pagninilay ng ating salita ng Diyos, muli tayong inaanyayahan ng Panginoon na manalig sa Kanya. Manalig sa Kanyang kapangyarihan, manalig na hindi po niya tayo pababayaan, anuman po ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Sapagkat alam po ba ninyo, ang talagang pumikitil sa buhay natin, hindi lang po COVID-19. Mortality rate ng COVID-19, wala pang 1%. Sabihin mo 1%. Pero alam po nyo, 90% ang kumikitil ng buhay sa pamagitan ng stress. Stress is responsible for all the sickness. Stress is responsible for all the death we are experiencing. Kaya hold on to your faith, believe the opposite of stress at takot, pananampalataya sa Panginoong Diyos. Amen.